Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay ating i-analyze ang napakaganda raw na naging laban between world number 1 Magnus Carlsen at sa matindi at makunat na player naman ng India, Super Grandmaster Santos Guradit Vidit. Uubra kaya dito si Vidit? Matibay na player ito eh. Si Magnus naman, defending World Rapid Champion. Mame-maintain niya kaya ang pagka-leading? Tingnan na natin. Round number 6 po ito. Ang ginawa ni Vidit nag D4, Knight F6 si Magnus, C4, E6, G3. Ayan, approaching Catalan. Bishop B4 check, may pagkabogo Indian din ang datingan. At nag-castle, Bishop G2, D5, Knight F3, C6. Talagang kunat na kunat si Magnus sa D5 niya. Nag B3, B6 castle, Bishop B7 at pinakitaan kagad ni Magnus ng novelty. Wala sa talaan ng aklat dahil ang mga na-try na dito dumiretso ng Bishop A6 para i-pressure ang C4 at meron na ring tumira ng Knight BD7. Simpleng develop lang. Pero nag-Bishop B7 kunat. Knight C3, Knight BD7, Rook T1, Queen E7, Rook A C1. Kung papansinin nyo, ang mga pyesa ni Vidit ay kumpleto na. Nakadevelop ng lahat. Rook FD8, Queen F4, Bishop A6. Ayan na. Pamwersa na mag-react ang puti sa C4. Kinapture ang D5. C takes D5. Nag-G4. Yan naman ang pampaspice dito ni Vidit. Kasi ang tanong dito, oo nga, nakaporma ng lahat ng mga pyesa. Pero papaano aatake? Hindi naman pwedeng puro porma lang. Kaya naisipan ni Vidit na gumawa na siya ng pamresure sa kingside at nag-Rook AC8, G5, Knight H5, Queen D2, at nag-G6. Ayan. Yun nga lang, ang napansin ko dito, medyo parang overextend yung pawn sa G5, ano? Tapos kaya nag-G6 para makaikot yung knight mamaya. Pwede mag-Knight G7, papunta sa F5, mas mainam na square. Nag-H4, Queen B4. Ang tapang naman ng Reyna na yan. Bakit kaya? Ano ang mayroon sa Queen na yan? Nag-pin lang, ano? E3, Knight G7, Bishop H3. Mukhang inabangan dito na kapag lumundag ang knight dyan, tatagpasin. O Rook C7 muna. Ayan, pagpapatungin naman, battery, nag-Queen B2, battery na, at nag-Knight B1. Ayan, para tapatan, exchange, Knight E8. Aba, dito pupunta. Capture, Rook C1, Queen D6, palit-palit, Queen A3, tineret ang bishop, at nang istorbo, pumasok sa loob. Knight BD2, depensa, Knight D6, Bishop F1 para ma-neutralize, magpaalis ang nagbibigay ng pang-ilang. Ayan, King takes, Knight F5, ayan, para marka-marka lang sa H4 pawn, King E2, H5. Kung titingnan nyo po ang evaluation bar, slightly better lang naman ang black dito dahil ang nakikita ko dito maganda kasi ang control ng Black Queen, malakas ang Knight, ayan, slight lang naman. At, ayun, inenpasan capture. Talagang hindi ko alam kung tama kaya to kasi parang nabutasan, ano? Knight F6. Ayun, pahinog muna sa H6 kasi anytime naman, pwede namang bawiin kagad yan. Nag-Queen A4, Queen A4. Knight takes, Knight E5, Knight F5. Ayun, binalikan yung pawn sa H4 at nag-Queen C6. Yun pala purpose ng Queen A4, ano? Para makipaghamon ng Queen to Queen. Teka muna, no? Medyo kargahan na ito medyo lumalalim Ayan, hindi pwedeng makipagsabayan kasi meron din namang capture sa A7 kaya nag-A5, nag-Knight F3, ayan, on time, depensa. Yun nga lang, pumasok na yung Knight. Pupunta sa C3. Mga kalikalikot check, nag-A4, King F8, Knight CE5, King E7. Paano kaya magkakatalo ito? No? Pantay na pantay. King E1 o abang lang si Vidit. Sige, anong gagawin mo? Ang diferensya lang yung oras. Yan 4:16, 1:16 lamang ng 3 minutes si Magnus. Nako, baka mamaya yan ang i-maintain. Knight F6, Knight G5. Ayun, tiniret ang pawn sa F7, Knight D6 napaatras para depensahan. King E2, Knight D7. Check, King E8, King D3. Knight F5, binalikan ng H4, balik lang ulit, depensa, Knight F6, King E2, Knight G8, yun lang.
Eto na, may mga sayaw-sayaw si Magnus. Sumasayaw ang knight. B4. Teka muna. Takes. Knight GE7. Knight D3. Knight C8. Ang likot ng kabayo, no? Knight DE5. Knight CD6. Knight C6. F6. Ayan na. Nilagyan na ng gwardiya para hindi na makabalik sa E5. Knight B4 pa ikot-ikot. Knight E4, dakpo, susundot ng check na pa Knight A2 para hindi makalundag. King D7, yun nga lang. Unti-unti yatang nasusugswang dito si Bidit. Di pwedeng umangat yung king, makakapture yung pawn. Knight D2 yun, bumigay. Dying seconds na kasi si Bidit eh. Oh, Knight D2, bad move. Dapat daw ang tira. Knight C1. Ha? Pachichikin talaga? Masakit yan. Makukuha yung pawn? Ay wala. Hindi matatanggap ng human eye. Hindi kaya. Mahirap tanggapin yan. Mangyari, bibigay na lang yung isang pawn? Kung ako puti dito, baka dito lang ako pumunta. Mag-intay. Yun nga lang. Magki-king D6. Tapos, antay lang ako king E2, E5. Grabe pala, no? Kontrolado ng black na pala ang endgame na ito. Pag nag-abang lang ulit, Knight E7. Saan pupunta? Pupunta doon. Naku, mahaba-haba pang ikutan ito mga kamatsas, pero garantisadong lamang ang black. Knight D2, capture. Bumigay yung pawn eh. 1 pawn down. Knight B4, another bad move by Bidit. Dapat daw tira Knight C1. Saan kaya naman paiikutin yung Knight C1 na yan? Ano? Pupunta ba dito? Then exchange? O, pero balik tayo. Knight B4, Knight F5, Knight D3, G5. So lamang ng isang pawn dito, pero hindi pa rin ganun ka-easy kasi itong apat na ito, sapat ang tatlo para ma-hold yan eh. Hindi basta-basta eh. King C3, King C6, King D2, Knight D6, F3 para di makalundag. Pero markadong bad move pa rin. Dapat daw tira King C3. Huwag mabahalang lumundag ang knight dyan. Depensado naman ang pawn. Ayun. Nag F3. Ayun ang masakit. King B7. Iikot. Nako, yan ang masakit na tirada. Knight F2. Nagkawindang-windang na dito si Bidit. Bad move na naman. Dapat King C3. Pag daw nag King A6, Knight B4 check. Pag nag King A5, King B3. Kakatakot lang. Parang may mga ganun-ganun, ano? Check. E4. Nako, mahirap ng kalkulahin yan sa kaunting segundo na lang. Knight F2, King A6, E4, takes, King A5, King D3. Ay, nako. Grabe talaga. Mamaw talaga si Magnus sa endgame talaga. Super mamaw talaga. Grabe, oh. Ang galing na ni Bidit sa endgame, mga kamatsas. Talagang walang magawa si Bidit, oh. Di makaporma sa endgame. Wala. Resign. Galing. Mamaw talaga. Sa bagay, hindi naman bago si Magnus na namimilit ng napaka-equal na position. Ang dami ko nang nakita. Laro niya kay Sergey Karyakin. Laro niya kay Timur Radjabov. Talagang equal. Symmetrical pa yung pawn structure. Pantay na pantay. Napilit. Kasi oras, mga kamatyas, ang galing niyang mag-control ng nerve. Nararamdaman din niya, nababasa din niya ang nerve ng kalaban niya kung kayang pitikin o kayang pilitin. Galing magbasa ng ng sa psychological side ng kalaban niya. Naiikot-ikutan niya hanggang sa magkamali eh. Ang lupits talaga. Ito po ang standing. Tingnan natin. Actually, yan lang ang panalo ni Magnus eh. Puro tabla ng lahat. Oh, kaya ang score 3-7 after round number 9. Magnus Fedosiv Yu Yangyi ng China. Yan. At yan po ang pagkakasunod-sunod, no? Silipin natin ang round number 10 pairing. Sila po ay 13 rounds. Ayun, nagharap na. White si Fedosiv Vladimir versus Magnus. At board number 2, Yu Yangyi. At nandyan po si MVL. At Shevchenko Dubov, yan ang pairing. Okay? So, abangan natin kung ano ang mga magiging resulta dito sa round or last day, day 3
ng World Rapid 2023. Okay. Maraming salamat po sa inyong palagi ang pagsuporta mga kamatsas. Makiki-update pa rin tayo right after ng mga games kaganapan dito sa Day 3, last day ng World Rapid. Ganun din po sa Women's Division. Last day na rin ay i-analyze natin ang mga maiinit na magaganap at sino ba sa palagay nyo ang makakakuha niyan? Si Magnus pa rin ba? Dikit na dikit ang score, hindi pa niya maagwatan ng malaki. Kaya ba ni Magnus? Or pakiramdam nyo mabibitawan niya ang pagka-leading dito at maraming mga nakabuntot sa ilalim na nag-aabang para makisungkit din sa kampyonato nito. Comment lang po kayo sa section below mga kamatsas. Lagyan ko po ng like and heart. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.